Happy Sunday, everyone! Welcome to Dr. Zon TV. I'm your host, Dr. Sara Barba Cabodil. Panibagong araw, panibagong kaalaman ang aming ihahatid sa inyo ngayong araw po ng linggo. Moving forward, para po sa mga kababaihan na nakararanas ng menopausal period. Totoo nga bang may epekto ang menopausal period sa ating mga buto-buto or joints? Para malaman po natin, panoorin po natin ito. Hello mga kasangbahay, this is Dr. Maria Fetizon, ang inyong OB-GYN for this morning. Today, pag-uusapan natin ano ang koneksyon ng ating pananakit sa kasukasuan kapag tayo ay papunta na sa tinatawag na menopause. Bilang isang babae, paano ba natin malalaman na tayo dumarating na sa tinatawag na menopausal stage at paano ba natin ito mapapaghandaan? Speaking of menopause, ano po ba ang tinatawag na menopausal period? Ito po ay period from within 1 year na nagkaroon ng huling normal na regla. Ang menopause ay between 45 hanggang 55 years old. Pero may mga pasyente na nakakaranas ng menopause at an earlier age. Ito po ay depende sa genetics, sa environment at mga lifestyle ng isang pasyente. Alam niyo ba mga kasambahay na related ang menopause at joint pain? About 40% of women experiences joint pain. Bakit nga ba? Dahil ang estrogen ay nawawala o nagdi-decrease sa panahon ng menopause. Ang estrogen ay importante para magkaroon ng joint lubrication. Sila ang nakakatulong upang hindi gumasgas o magkiskisan ang joint ng bawat parte ng katawan. Most commonly sa neck, sa shoulder, sa hands, elbows, spine, and knees. So, ang mga pasyenteng may menopause ay nakakaramdam ng mga pananakit, ng swelling, at joint pain. Ano po ba ang mga nararamdaman ng mga menopausal women na may joint pains? Unang-una sa umaga, morning stiffness. Pagkagising mo, parang ang hirap bumangon sa kama. Pangalawa, namamaga ang mga kamay. Pangatlo, ang hirap nilang igalaw dahil namamaga nga. So, yun yung most common na makikita sa mga pasyenteng may menopausal joint pain. Maraming paraan para ma-avoid ang menopausal joint pain. Dahil ang isa sa cause nito ay weight gain, ang gagawin natin, mag-weight control tayo. So sa weight control, ang importante ay proper diet. Kakain po tayo ng mga healthy food like mga gulay. A-avoid po natin ang matataba at maalat na pagkain. Pangalawa, ang isang cause niyan is sedentary life. Mahilig po tayong mag-cellphone, no? Higa ng higa, nood ng TV. So instead po tayong mag-sedentary, ang gagawin po natin, mag-enroll po tayo o kaya mag-exercise po tayo sa bahay, no? Nakakayanin lang po natin. Pangtatlo po, ang pwede po nating magawa is alisin po yung stress. Kasi po yung stress, marami din pong effect sa ating katawan. Pwede po tayong hindi rin makatulog. So ang gagawin po natin, magkaroon tayo ng isang meditation program. Exercise ng proper breathing, at magkaroon po tayo ng stress management plan. Ang pang-apat ay tamang supplement, vitamin supplements. Napaka-importante po na iinom po tayo ng calcium, magnesium, pwede rin po tayong uminom ng glucosamine at chondroitin na importante po sa ating joints. Ang treatment po sa menopausal joint pains, ang number 1 po at most effective treatment is hormonal replacement therapy or HRT. Yan po yung pinaka-most effective. Yan ay kailangan guided by OB-GYN. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga menopausal joint pains, ano yung dapat nakakainin o iinumin? Number 1, tubig. Bawal po ma-dehydrate. Mas maraming tubig, mas maganda para sa joints. Kasi sa nagiging cause ng joint pains is dehydration. So kung makakainom po tayo ng 3 litrong tubig sa isang araw, mas maganda po. Pangalawa, iinom po tayo ng mga vitamins.
vitamin D, calcium, and magnesium. And ayang mga yang vitamins na yan, matataas sa mga gulay. And then expose ka sa sunlight, yung morning sunlight, kasi mataas din sa vitamin D. Yung calcium, mataas ang content niyan sa gatas, sa yogurt, sa cheese. And then yung omega-3, pwedeng tableta pero makakatulong ang pagkain ng salmon, ng tuna. Yan ang mga pagkain mayaman sa omega oil. Vitamin E, napaka-importante din. So, pwede po rin tayong mag-take ng vitamin E. Sa mga kababaihan, sana ay may natutunan kayo ngayong umaga sa ating pinag-usapan. Muli, ako si Dr. Maria Fetizon, your OB-GYN this morning. At palagi niyong tatandaan, lalo na mga kababaihan, our health matters. Salamat po, mga kasangbahay! Ayan mga kasangbahay, naku, panibagong kaalaman ulit ang ating natunghayan ngayon. And this is very helpful dahil hindi po talaga biro ang pagiging babae. As we age, mas marami na tayong nararamdaman kaya naku, we really have to correct our lifestyle. At upang mas marami pa po tayong matutunan mga kasambahay, syempre please follow us and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/DoctorsOnTV and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue and you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Ako kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Mga kasangbahay, marami pa tayong pag-uusapan mamaya kasama po ang ating guest from Makati Medical Center. Naku, kaya huwag niyo pong ililipat ang channel. Doctors on TV will be right back. Nagbabalik ang Doctors on TV at para sa ating talakayan ngayon, alam ko marami pong makaka-relate dito dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa sakit na gout. Naku, bago ko tawagin ang ating panauhin ngayong umaga, pag-usapan po natin kung gaano nga po ba karami ang kaso ng gout sa buong mundo. Naku, at para po sa detalye, panoorin po natin ito. Sino sa inyong mga kasangbahay ang nakakaramdam ng biglaang atake ng pagsakit ng hinlalaki sa paa? Baka gout na yan. Ito ay kadalasang pananakit o pamamaga ng mga daliri sa paa at tuhod. Ayon sa datos, noong 2017 tinatayang nasa mahigit 7 milyong kaso ng gout ang naitala sa buong mundo. Inaasahan din na mas tataas pa ang bilang ng mga apektado ng sakit na ito ng 55% sa taong 2060. Naku, kaya mga kasangbahay, ugaliin din po natin ang pag-inom ng sapat na tubig to help you feel better o kaya ay ma-reduce po ang inflammation o pamamaga ng ating mga joints. Naku, dahil being hydrated is important to prevent ang ganitong klase ng condition at hindi po siya lalo ma-trigger. At para po mas maging malawak pa ang ating kaalaman, kaugnay pa rin sa bone and joint disorders, it is my pleasure to introduce our esteemed guest for today. She is an expert in the field of musculoskeletal health with a passion for improving the lives of individuals dealing with joint and bone conditions. Let us welcome Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center, or should I call Doc Nikki. Good morning, Doc Nikki, and welcome to Doctors on TV. Good morning po. Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin today. Naku, thank you very much. No, Doc, kanina na-mention ko nga na naku, napaka-common ng gout disorder. Kaya naku, syempre, marami tayong matutulungan sa episode na ito. And thanks for giving your time para makapagbahagi po tayo sa ating mga kasambahay ngayong umaga. Okay, so panimulang tanong po, ano nga po ba ang gout? Ano po yung para sa yung linggo na mas maiintindihan ng ating mga viewers? Ang gout po, generally, rheuma po siya o isang klase ng rheuma. Maraming klase po ng rheuma at gout ay isa lamang po sa mga klase ng rheuma. Pag po sinabing may gout, ito po ay may kinalaman sa uric acid o mataas na uric acid.
Okay, so you mentioned about yung term po na rayuman, okay? So, gaano po pinagkaiba nito sa rheumatoid arthritis? Opo, magandang tanong po yan kasi usually po medyo na-confuse yung mga pasyente natin about rheuma and rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis po is generally another kind of arthritis. Katulad po siya ng gout, kumbaga isa po siyang klase ng rheuma. Ang rheuma po in general ay sakit sa mga kasukasuan. So kapag po may sakit sa kasukasuan, we further classify it or inaalam po natin kung anong dahilan. At gout at rheumatoid arthritis are some of the forms of arthritis or rheuma. I see. And pareho po sila ng family basically. Pero ano po yung may pagkakaiba ho ba yun sa mga manifestations o yung mga nararamdaman o nakikita ng pasyente? Opo. So, generally po, pag gout, may kinalaman sa mataas na uric acid. Pag po rheumatoid arthritis, it's a kind of rheuma na may kinalaman po sa depektibong immune system. Yung pamamaraan po kung paano siya nagpapakita o sintomas, may pagkakaiba din po. Depende po yan sa mga kung anong kasukasuan yung naapektuhan, anong oras, at ano po kung ilang klase or ilang kasukasuan yung nagkakaroon ng problema. I see. How about age predilection, Doc? Meron ba yung mas common talaga sa matanda or like can you explain that further? Yes po. So that's a very good question, and also another thing that could actually separate po yung gout sa rheumatoid arthritis. Dahil ang gout po, meron siyang predilection o generally usually po pag sa lalaki, it's the middle age po, mga nasa 30 to 45. Kapag po babae, it's yung medyo pagkatapos na po ng menopause, around 55 and up. Pag sinabi naman po na rheumatoid arthritis, usually kababaihan po yung naapektuhan niya. And hindi po siya yung katulad nung sa gout na panaka-naka lang yung sakit. Usually po, it's chronic, yung laging masakitan po ang mga kasukasuan. I see. Pero we've been hearing po about yung mga sobrang bata pa pero may gout na. Bakit po may ganitong may mga condition po yung ibang bata ng ang bata pa lang pero nagko-complain na parang una nga hindi alam na gout pala ang sanhi pero after some medical laboratory examinations biglang mache-check na gout pala ang meron siya. Bakit po may ganitong mga condition? Pag po sinabi kasi natin na gout, when I mentioned kanina po na mataas na uric acid, usually po sa isang tao, marami pong factors that could cause yung mataas na uric acid. It's either nagpo-produce yung katawan ng maraming uric acid, mahina ang pag-excrete o paglabas ng uric acid, or pangatlo po, may mga lifestyle din po na nag-i-encourage na pagkakaroon ng maraming uric acid. May kinalaman po ito sa pagkain, so usually kung meron pong may mga lifestyle, maraming inom, alak, yun po yung mga madalas na nagkakaroon na mas maaga na gout po. I see. And if pinag-usapan natin yung mga bata, na may gout, does it suffice to say na parang gout is hereditary? There is a component of hereditary po, meaning may predisposition, may high likelihood o malaki yung tsansa, ngunit hindi naman po ito otomatiko. Pero kapag po sinabi nyo sa doktor ninyo na, yung tatay ko, tito ko, may gout, isa na rin po yun clue sa isang doktor para hanapin o tingnan ang uric acid ng isang pasyente. I see. And ano po yung sa mga nakita niyo pong mga pasyente, I mean in your practice, ano po yung most common complaints? Saan yung usually parang sobrang sakit, yun ang pinaka-common talaga na nakikita niyo sa mga patients? Tama po yun, sobrang sakit. Yung po yung typical talaga na gout attack. Sobrang sakit ng mga kasukasuan. Usually it starts with yung sa paa. Opo, okay. yung big toe ng paa, we call it podagra or ang mabigla ang pagsakit po ng first toe or big toe ng paa po. And kamusta yan, Doc? Isa lang ba yan, kanan, kaliwa, or pareho usually? Usually po pag early stages ng gout, isa lang po, minsan nawawala lang siya on its own, hindi pa po makakapagpakonsulta yung pasyente dahil nawawala on its own. Pero mapapansin po nila over the years, pwede pong lumipat sa kabila, dumagdag sa sakong, tumaas na sa tuhod, eventually po pwede rin maapektuhan yung upper extremities o yung mga kasukasuan sa taas. Pero ang kadalasan po, just to answer your question, it's really yung sa paa or lower po or yung sa big toe
talaga yung very typical po. I see. Okay, and pagkahugan niya na may complaint na po o may iniinda ng sakit. Okay, sabi niyo nga sa Big Toe yung most common, ano. Meron na rin bang nakikita yung pasyente o nararamdaman lang talaga? Usually po, pag early stages, mga umpisa lamang, biglaan, masakit. Pero as we go along, further along the line, pag tumagal na ng tumagal, pwede pong tubuan ang isang pasyente ng koleksyon ng gout. Ang tawag po natin bukol, tophi, kapag po nakita yan ng doktor, usually po pwedeng mag-cause ng deformity. Yun yung parang may mga nakabukol na sa joints, no? Opo. And ito, naku, I'm sure takot yung ibang mga may ganito na yan ba pwede pang matanggal? Kunyari, basically, o sige, ayusin ko na yung aking lifestyle, okay? So, bukod sa hihinaan ko na yung pagkain ng masyadong mataas sa uric acid o kaya iinom ako ng maraming tubig para mas mailabas ko sa katawan, liliit pa ba itong mga tophi na that can it still cause yung, can it still go back to its normal appearance? Pwede bang mawala yung tophi na tinatawag nyo kanina? Depende po, kailangan i-evaluate muna ng doktor kung gano'n na po yung kalaki yung tophi or yung bukol. Pwede po kasing kinain o ngat-ngatin na niya yung kasukasuan o yung buto. So usually po pag gano'n, it's hard to say if maaalis po natin completely, but with proper medication, proper lifestyle modification, diet, losing weight, there's a chance po na lumiit yung tophi o yung bukol. Pero to completely say to take it out po, hard to say po, especially since we need to evaluate the patient po muna. I see. Ito, Doc, para mas maintindihan ng ating mga viewers, no po, bakit nga ba nagkakabukol doon? Ano nga ba si tophi? Yung tophi po is collection ng uric acid. Katulad po nung na-mention ko kanina, yung gout, nagsisimula po yan dahil mataas ang uric acid po sa dugo. Usually po sinasabi ko sa pasyente, kung mag-i-imagine po sila, parang nagtimpla kayo ng orange juice. Tapos sobrang concentrated yung orange juice, nakikita nyo po sa ilalim na nagkakaroon po ng buo-buo pa. Buo-buo. I Para see. pong ganun ang uric acid sa gout patient na may tophi. Kakaroon po ng koleksyon sa mga kasukasuan, and ito pong koleksyon ng uric acid, pwede po niya ngat-ngatin yung buto at mag-cause ng deformity. I see. So, ito rin po yung sanhi ng pamamaga doon sa area kung Pwede bakit po. napakasakit. Ano? Pwede po, opo. Okay. And ito, hinimay na rin naman natin ang ibig sabihin ng tophi, and we mentioned about uric acid. Paki-explain na rin po, ano nga ba ang uric acid? So, uric acid po, generally, napoproduce po siya ng katawan. Kapag po sa pag-metabolismo ng katawan, pag nagme-metabolize din po siya o pinoproseso niya yung pagkain, or inside our body po, nagkakaroon talaga ng mga regular metabolism po. Kakaroon ng production of uric acid. Sa isang normal na pasyente po, nagpo-produce, na-excrete, hindi naman po ito sanhi ng sakit. Nga lamang po pag sa isang pasyenteng may gout, there could be problem in overproduction or marami po masyado yung uric acid. There could also be problem in under-excretion or hindi po nailalabas lahat yung uric acid, or pwede po may mga additional causes of extra uric acid like yung sa pagkain and lifestyle po. I see. Okay. So, you mentioned about yung excretion or paglabas ng sobrang uric acid mula sa katawan. Okay. So, paano po ito ba inailalabas ng ating katawan? Among our organs po, it's yung bato o kidneys po yung nakakapagproseso at inilalabas ang uric acid. So, kailangan po maganda rin ang function ng bato natin. At isa rin po yun sa dahilan kung bakit ang bato, isa po natin sa minomonitor kapag may pasyenteng may gout, dahil ito po ay isa sa mga natatamaan din ng komplikasyon. Kasi dyan niya inilalabas. So ang alam natin, ang ating mga bato ay parang, or kidneys, ay parang salaan. Okay, so alam natin, di ba, ang salaan, basically, so siya yung nag-filter. Dapat niya dumadaan fluid lang. Pero in the event na mas marami siyang sinasala na solid, so basically, nahihirapan siya, kumbaga para sa salaan, nasisira din. Okay, so yun yung sinasabi niyo kanina, doktora, na pwedeng ma-affect yung kidneys talaga. Yes po. And also, pwede po magkaroon ng kidney stone.
dahil pwede pong mag-collect yung uric acid sa ating urinary tract system and they could cause kidney stones. Nangyayari po ba ito pagka malala na ang gout or pagka basically kahit nasa early stage pa lang? Usually po, pag medyo malala na, pag hindi po nakokontrol yung level of uric acid, it has been said na around 15% of patients with gout will have uric acid stones po. I see. And when do we say na talagang malala na po yung gout? Usually po, mga signs of complication like what we are talking about po, presence of kidney stones, presence of tophi, or yung pagkakaroon po ng mga bukol-bukol. Mapapansin din po nila na over time, yung dating mabilis lang maalis na atake ng gout, kumukulit, dumadalas. Yun po yung mga senyales na nagkakaroon na ng komplikasyon or at least later stages na tayo ng gout. I see. And speaking of pagdalas po ng atake, I mean, meron ba yung typical time kung kailan mas umaatake? Opo. So technically po, actually siguro sa mga ibang pasyente nyo, they might say po na yung oras, madalas sa gabi o sa umaga. Kakaroon po ng bigla ang pag-atake ng gout, bigla ang pagsakit po ng mga kasukasuan. Okay, how about doktora, pagka yung mayroon bang typical season? Okay, dito kumbaga may panahon ba ng taglamig, tag-init, tuwing kailan po yung bukod dun sa time of the day? Usually po, wala namang, unlike other kinds of rheuma, hindi po katulad ng ibang rheuma na may predilection o may kinalaman sa lamig ng weather. Ang gout po, usually, atake po yan kapag nagkakaroon po ng dehydration, stress sa katawan, infection, or bigla pong pagbabago ng level ng uric acid sa katawan. Kunwari po, biglang napakain ng barbecue o napainom ng alak, doon po nagkakaroon ng mga attack. So talagang napakalaking factor, okay, yung lifestyle habits ng isang pasyente, lalo na dito sa may gout, And doktora, between babae and lalaki, kasi alam natin, mas outgoing ang mga lalaki, di ba? Okay, so mas marami silang physical. Ewan ko ngayon sa bagay, since nag-pandemic, di ba, marami sa atin kasi nagstay lang sa loob, but now, everybody's out already, okay? So, meron ba yan na, mas mataas ang rate ng gout among men and or vice versa? More of kapag sa age po, pag mga middle age, mas typical po ang gout sa lalaki. Pagkatapos ng menopause, mas typical po mga 55 years old and up sa babae. Beyond 65, almost pareho na lang po, men and women, they would have the same frequency sa gout. I see. And is this a life sentence? Kapag nagkaroon ka ng gout, all throughout your life, ayan, once diagnosed ka ng gout, forever may gout ka na. It can be said that it is a lifestyle disease and opo, pwede po nating sabihin na magkaka-maintenance po talaga yung pasyente. Kaya po kapag nag-advise tayo sa pasyente, inuunahan na po natin na kailangan nilang i-envision yung sarili nila na magkakaroon talaga sila ng regular na medication to lessen the uric acid. I see. And ito, doktora, okay, so kanina we mentioned about yung joints, tapos yung kidneys pwedeng ma-affect. Apart from these, meron pa hubang ibang organs that can be affected by gout? Gout po, it's a lifestyle illness. Kadikit po niya ang ibang mga sakit like elevated or mataas na cholesterol, high blood, diabetes. Lahat po ito ay kasama or kumbaga nasa isang pamilya lamang. So, kapag po ang isang pasyente ay may gout, kasama po ang cholesterol, sugar, blood pressure sa mga minomonitor natin. I see. And speaking of monitoring, okay, so how close or how far yung time interval when you have to see the patient po, para at least mas ma-monitor sila? Usually po kapag yung pasyente nagpakonsulta, sinasabi ko po sa umpisa, medyo mas tinitingnan natin kung okay sila sa gamot. Pero kapag po nakuha naman ang level ng uric acid na akma sa katawan, pwede po na every 3 months or every 6 months na follow-up monitoring sa pasyente. I see. And kasi nakita natin yung mga ibang pasyente, di ba? Sa na-experience ko with other patients, hindi lahat nagbabalik sa doctor kaagad. Sila na antimano yung nagpapa-check. Hindi normal naman yung uric acid ko eh. Okay, so, sana nga, properly guided sila. Kasi, of course,
kailangan din talaga ng fasting, di ba, pagka magpapa-blood test, okay, ng uric acid, okay? And speaking of that, usually, ano po ba yung mga sinasabi natin sa mga patients na, okay, so, i-monitor muna kita, like sabi nyo na every 3 or every 6 months, ano po yung usual reminders nyo sa mga pasyente natin para pagbalik sa inyo, ready na sila for evaluation? Huwag po sana tayong mako-confuse yung mga pasyente na pag may atake ng gout, on their own or nagpakuha na sila ng uric acid, tapos makikita nila, mababa, so hindi ito gout. Minsan po kasi may mga technicalities na sana po ipakita nila sa doktor para po ma-assess ng matama. Kasi minsan po, gout pa rin po yun kahit na during an attack, mababa ang uric acid. Nako, that's very important, no? Ang dami kasi talaga sila na yung nagmamanage ng kanilang condition. Okay, naku, marami pa tayong pag-uusapan, doktora, ha? And I'm sure marami interested sa ating mga viewers. Naku, pero makasambahay, hindi pa po tapos ang ating talakayan. Naku, huwag niyo po ililipat ang channel. Doctors on TV, we'll be right back. At para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us is Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Nako, bago po natin ituloy ang tungkol sa treatment options, or Doc Nikki, mayroon tayong pasyente na nakipag-ugnayan po sa ating programa. At ito po para po sa ilang detalye. Let's watch this. Hello, good morning po. Dr. Nikki po, rheumatologist. So, ano po ang pinakonsulta natin today? Yung ano ko po, yung sa uric ko po, Mataas? mataas. Yung first time ko po siya naramdaman, 2019 po yun. Tapos parang ano lang po siya, natapilok po kasi ako nun. Tapos parang kala ko yun lang po yun. Mga 1 month po yun, namagayong pa ako. Taong 2019 nang unang naranasan ni Richard, hindi niya tunay na pangalan, ang pamamaga ng kanyang paa sa loob ng 1 buwan. Upang maibsan ang nararamdamang kirot, ay ininuman lamang niya ito ng pain reliever upang siya'y makalakad kahit papaano. At dahil sa pag-aakalang normal lamang ang naging pamamaga ng kanyang paa at bukong-bukong, ay nagkibit-balikat na lang siya at hindi niya agad ito ipinakonsulta sa doktor. Nung pong time na yon, sumakit, may mga ininom po kayong gamot? Mga ano lang po, may pinamig, antibiotic lang po. Noong August 2022, bumalik ulit ang pananakit ng kanyang paa kaya't naisip niya na magpa-blood chemistry test sa isang diagnostic clinic. Dahil po paulit-ulit na nagkakaroon ng pananakit, nagpakonsulta, nagpa-laboratorio. Opo. Ano po yung mga laboratorio na ginawa? Ano po, blood chem lang po. Palab po ako 3 times. Tapos, lumabas po sa lab na Mataas. Pagkalabas ng resulta ay umabot sa 14.28 mg per deciliter ang kanyang uric acid na halos kalahati ang taas sa normal range level ng uric acid ng ating katawan. Kaya naman naisipan niyang lumapit sa programang Doctors on TV upang maipakonsulta sa doktor nang sa gayon ay makumpirma ang tuloy-tuloy na nararamdamang pananakit ng kanyang paa maging ng kanyang baywang. And for that, Doc Nikki, naku, kamusta naman po yung resulta ng mga test po ng ating pasyente? Nung bumalik po yung pasyente natin, nakita po talaga natin na mataas yung uric acid niya. Nasa 11 mg per deciliter po. So yun ay mataas po talaga. Okay, doktora, para medyo mas may idea ang mga ating viewers, no? Usually, ano po ba yung normal range? Okay, ano yung cut-off natin para masabi natin, nako, mataas nga ang uric acid? Ang gusto po natin sa isang pasyenteng may gout, less than 6 or mas mababa sa 6 milligrams per deciliter. Kung iba po yung measurement, usually micromoles po, less than 360. I see. Okay. So, yung bang mga sintomas ng ating pasyente po ay tumugma naman po dun sa sintomas ng gout na napag-usapan po natin kanina? Yes po. Tugma po talaga yung age po ng ating pasyente. Tugma po sa kapangkaraniwan na nagkakaroon ng gout. Lalaki, middle age. Yung pong naikwento o naibahagi niya sa atin yung kwento ng mga rayuma niya,
sakto rin naman po sa kung paano ang typical na gout na pasyente. I see. And ano po yung mga advice po na naibigay nyo sa ating pasyente para naku, wag na pong mas lumala pa yung kanyang gout? Ang una po, we'll start first with lifestyle modification. So, ang mga conservative measures po natin, weight loss po, pagbaba ng timbang. Pangalawa po, diet modification or magiging mapamili po sa mga pagkain na kakainin niya. May mga pagkain po na very notorious, high purine containing o nakakapalala talaga ng gout o uric acid. Some of these po would be alak, pag-inom ng alcohol, red meat po, sweetened drinks or drinks na high in fructose, and also laman loob or innards po. I see. How about yung mga lagi nating sinisisi, mga beans, mga monggo, totoo ba yan, Doc? Actually, it's a myth po na sana maipaliwanag natin sa mga pasyente na kung pag-aaral po ang magiging gabay natin, wala pong direktong correlation o hindi po talaga sila nagtutugma sa uric acid po. So, they can be eaten in moderation po. I see. And how about yung sa water intake requirement? Gaano yung nire-require nyo sa kanila na water intake nila daily? That's a good question po because good hydration is also another conservative measure that we would like to impart sa ating mga pasyente. Wala naman pong amount talaga pero ang normal daily intake po natin na 8 glasses of water a day should be enough po. I see. Okay. And how about some home remedies? Meron po ba kayong pwedeng ma-share sa ating mga viewers na merong gout? Okay, para if ever po ay na mag-trigger po ulit yung pananakit ng gout nila, meron silang immediate relief na magagawa sa kanilang mga bahay. As part of yung first aid po natin, pwede tayo maglagay ng ice compress kung saan tayo may atake ng gout. Sa mga gamot naman po, mas maigi pa rin na may konsulta tayo sa mga doktor dahil ang mga pain reliever po natin, hindi po sa lahat ng pasyente ay pare-pareho. May mga pain reliever po tayo na pwedeng ibigay sa isang pasyente na hindi naman pwedeng ibigay sa ibang pasyente. So, kung pain reliever po, baka better guided ng ating mga doktor. Oo, at saka syempre we have to emphasize yung nakakabahala na effect also ng pagmatagalan ang pag-take mo ng mga pain relievers. Okay? And yung minention nyo kanina, doktora, maganda yun na kailangan mapanatiling mababa lagi ang uric acid levels within the normal range. Okay? Kasi pwedeng, basically, nagpo-focus tayo dun sa pain. Okay? So, syempre, pag nagte-take ng pain reliever, naiibsan. Pero ang di natin nababantayan kung kamusta ba yung estado ng kanilang mga bato, diba? So, we mentioned na pwede rin siyang ma-affect, okay? Especially pagka lumalala yung gout, okay? And ito, doktora, having mentioned that, no, so, I mean, apart from dun sa na-mention natin kanina sa uric acid, what other tests do you request, okay, para ma-check po yung overall health status ng pasyente, not only dun sa kidneys, okay, but with regards or which pertains to gout? Sa gout po mismo, pwede po, like what we mentioned kanina, yung level ng uric acid sa dugo. Kung dumating po tayo sa isang doktor na meron pong magang joint, na meron tayong makukuhang fluid. So, aside po dun sa uric acid sa dugo, pwede po nating gamitin ang fluid na makukuha sa mga kasukasuan at aralin po yon sa level ng uric acid, ipadaan sa microscope, silipin po. Beyond that po, kidney function, creatinine, liver function, AST, ALT, cholesterol, lipid profile, sugar po, your fasting blood sugar, and your HbA1c, urinalysis. Those are the usual po na kaakibat ng overall check sa isang pasyente may gout. I see. So, kasama talaga lahat. So, because na-mention niya natin na lifestyle disease ang gout. Okay. And usually, doktora, kamusta yung proseso ng management ng gout? So, kanina you mentioned about the pain reliever. What other medications do you recommend sa mga pasyente? Though I understand that it would be a case-to-case basis po. Opo. Pero katulad po nung sinabi natin kanina, una po, meron tayong maalis yung pain. Pero beyond that, gusto ko po yung nasabi nyo kanina, na kailangan natin mapanatili na mababa ang level ng uric acid. At paano po ito? Sa gamot din po, together with yung modification ng lifestyle and diet natin. Meron po tayong mga tinatawag na urate lowering medication. Ang halimbawa po ay allopurinol, febuxostat, na maaari pong i-prescribe sa inyo ng mga doktor.
I see. Okay. And kanina you mentioned also na, di ba, dahil lifestyle disease siya, so we can also say na pag hindi nabago yung lifestyle, okay, ng pasyente, so that can be a lifetime condition, ang gout. Okay. So, pero, does it mean na for life also, iinumin niya yung pampababa ng urate po? Pwede po natin i-expect na meron talagang maintenance. Kaya po tayo may monitoring dahil tinitimpla po ng doktor kung gaano kaunti, gaano karami ang kailangan nating gamot. Okay, when we talk about sa pasyente na tiningnan po natin, na tiningnan niyo po kanina, na pinag-uusapan natin, kamusta po yung dun sa kidneys niya, yung resulta, and how frequent would you like to monitor the patient? Sa pasyente po natin kanina, napag-alamanan po natin nung nag-ultrasound tayo na meron pong nakitang kidney stones sa daanan ng ihian niya. Yun po ay pwedeng konektado sa gout or uric acid. Kaya po kailangan nating i-refer din yung pasyente sa isang espesyalista sa urinary tract system. Kaya kailangan din po na mapababa yung uric acid niya. I see. Okay. So kailangan talagang bumalik din sa inyo, doktora, okay, para mas ma-monitor. So, we've been hearing about merong mga oral medications. Meron din mga pang-inject ba dito, doktora, na mga gamot na ibinibigay sa mga may gout? Usually po yung mga ini-inject or yun ay binibigay pag kailangan talaga na mabilisang maalis ang maga. Pwede po na yung mga anti-inflammatory natin, itutusok or itutusok kung saan kasukasuan yung kailangan. Pero yung mga binibigay po pampababa sa uric acid, yung mga available po dito sa Pilipinas ay mga oral or tableta. And doktora, ang gout ba, meron bang stages din po of severity? Meron po, napag-usapan natin kanina, yung mga tinubuan ng bukol. That is called tophaceous gout. So, that's the later part of gout po. So, yun yung mga medyo malala na, kumbaga, kung may mga kidney stones din po, alam natin na nandun na rin sila sa later stages po. Iba po ang pamamaraan ng pag-manage sa kanila dahil yung target natin na uric acid, mas mababa, magiging less than 5 po than usual na gusto natin na less than 6. At mas po tayo nagmo-monitor for other complications po. So, okay, doktora, sinabi niyo yung sa tophaceous gout, okay? Kasi, actually, na-notice ko yung mga ibang patients na nakakausap natin, medyo dun sila concerned dun sa deformity kasi syempre parang may aesthetic implications, especially kapag dito sa kamay, kita diba? Tapos yung mga babae, also, kung nakasandal sila, parang nalilimit yung kanilang, yung fashion sense, okay? Hindi sila makapag-sandals, okay? So, now, ito, paano siya minamanage? Minsan tatanong yung mga pasyente, meron bang surgical intervention para sa mga tophi? Usually po, ang una nating sinasabi sa pasyente, kailangan nating mapababa ang uric acid. Dahil kahit ano pong kudkod, kayod doon sa pinakabukol, hindi po magiging maganda yung paghilom at magkakaroon din ulit ng bukol kapag di natin napanatili yung uric acid. So, yung surgical intervention po, case-to-case basis, usually po, kung hindi po talaga nakakahinder ng function ng pasyente, we stay away from it po. May mga cases po na ang ultimo paggalaw nila, kung ang trabaho nila ay nagtatype sa keyboard at hindi talaga nila magawa, may mga cases po na pwede nating isuggest na pwedeng kayurin. But at the same time, we have to manage the uric acid. Yun pa rin. So, it still boils down dun sa pinaka-cause, which is yung persistent hyperuricemia o masyadong mataas na level ng uric acid sa kanilang dugo. Okay? And so, dun sa sinabi nyo kanina, so makakatulong ang exercise yan or physical activity, doktora? Very much po. Dahil kailangan mapababa ang weight po. Or yan po ang nakita natin sa mga recent na recommendation na napansin nila ang pagbaba ng timbang nakakababa din or nakakatulong sa pagbaba ng uric acid. I see. Okay, and we mentioned about exercise. So, ano pa yung, doktora, yung mga ibang lifestyle changes that you would want to advise our patients who suffer from gout? So, aside from exercise, weight loss, diet po, maging mapamili tayo sa mga pagkain. Na-mention na po natin kanina, yung mga may matataas na uric acid na pagkain. Ang halimbawa po nito, alak, laman loob, red meat, at saka sugary food or sugary drinks po. Aside from that po,
damihan ang water, huwag madi-dehydrate or ample amount of water intake po. I see, okay. And so apart from this, yung gamot nila tuloy-tuloy yung pag-inom. Ito nga sabi natin kanina, pag hindi napababa, talagang lifetime na rin yung pag-inom ng maintenance. Yes po. At kailangan din po malaman ng mga pasyente na kahit po wala silang nararamdaman, hindi po ibig sabihin ihihinto yung gamot. Dahil yung gamot po kailangan para mapamaintain yung uric acid na mababa ang level. Okay, so doktora, so basically kasama yun yung lipid profile, yung blood sugar level, okay, and the like, no? So dapat talagang regularly pinapamonitor. And how about yung BP, doc? Are they related ni gout? Yes po. So, nakita po rin sa mga pag-aaral na medyo mag-anak din ang gout sa mataas ang presyon ng dugo. So, kasama po yun sa monitor. So, regular blood pressure monitoring, regular blood chemistries are part of the regular monitoring of a patient with gout. I see. So basically, discipline pala ang meron talaga dapat sa mga pasyente na may gout. Okay, no? Parang ang daling sabihin, no, doktora? Pero I'm sure a lot of us would be guilty dito sa mga sinabi ni doktora, no? And siguro with that, doktora, any final words para sa ating mga viewers? Siguro po, ma-share ko lang po na kung may rheuma, magpakonsulta. So, yun po yung may iwan ko sa mga pasyente dahil iba't iba po ang klase ng mga rheuma at nandito po kaming mga rheumatologists to help them out po dahil magkakaiba rin yung way of managing them. I see. And doktora, baka bago ka pakawalan, baka meron kang mga gustong batiin and you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center also. If ever po may mga pasyenteng may rheuma, feel free to consult any of the rheumatologists of the section of rheumatology here in Makati Med po. Kung sa akin po, nandito po ako every Tuesday and Saturday po. Okay, so with that, thank you very much once again, Doc Nikki or Dr. Ana Monica Estrella, a rheumatologist from Makati Medical Center. Naku, we hope mga kasambahay, marami po kayo natutunan sa mga tinalakay natin kanina. Naku, pero hindi pa po nagtatapos dyan, ha? Let's just pause for a short break. Doctors on TV, we'll be right back. Welcome back again mga kasangbahay! And to give some information na maaari pong makatulong sa ating katawan to live healthily as possible as we can pagka ikaw ay na-diagnose po ng gout. To guide you mga kasambahay, let's watch this. Magandang umaga mga kasambahay. I'm your lifestyle specialist, Doc Lulu Marquez. Ngayong umaga, I will give some tips on how to keep your bones healthy. Pati yung joints na rin. So may nagtanong, paano nga ba? Ano ba yan mga pagkain na pwedeng magkaroon ng problema sa buto at sa joints? Dapat low purine diet. Ang tanong, sino si purine? Okay. Yung purine na yan, may tinatawag na endogenous purine that is produced by your body. Meron din exogenous purine that when you eat it, nako, problema po yan. Bakit? Kasi po yung purine na yan, nako-convert into uric acid. Anong pagkain yon? Pagkain mo ng red meat, baboy, baka, araw-araw, ganyan, okay? Pati yung mga seafood, pwede rin. Hindi naman lahat, pero some, mataas ang purine. Lamang loob, atay, ha? Yung kidney, araw-araw mong kainin yan, sigurado kang magkakaroon ng problema sa iyong bones and joints, okay? Kasi mataas ang purine content nun. I repeat, pag mataas ang purine, it will be converted to uric acid. So, ano mangyayari? Very common naman yung word na uric acid, di ba? Pag mataas, ano nangyayari? Pwede kang magkaroon ng pamamaga ng joints mo, masakit, hindi ka makagalaw. Ay, tita doc, parang gout. Correct, no? And later on, pwede maging osteoarthritis. Worse, maging gouty arthritis. Pero yung tinatawag na rheumatoid arthritis. So, my point now is, habang bata pa, iwas po sa pagkain ng karne, baboy o baka, araw-araw. Meron namang isda. Meron naman ding manok. Hindi ba? So, meron kang ibang makakain, hindi yung karne ng karne. And kumain ng maraming gulay at maraming prutas.
may tinatawag na sources of low purine. Anong pagkain ba yun? Pwedeng itlog. Huwag mo iiwasan yan. Sabi nila, ayoko niya, mataas ang cholesterol. No, you have to eat that. Very low in purine po yan. Okay? What about yung mga seafood? Yung crab, pwede po yan. Salmon, perfect po yan. Yan ang kainin ninyo kasi good in omega-3. May nagtanong, yung pong gulay na may buto-buto, mga string beans, ganon. Pwede naman po yun, okay? Huwag po kayong matakot sa string beans, huwag kayong matakot sa munggo, huwag kayong matakot sa mani. Kasi yun na nasa brain nyo eh. Uric acid yan, Tita Doc, bawal yan. No! So sana ay marami kayong natutunan sa episode natin today. And for more natural tips, follow nyo lang Tita Doc. May social account po ko. Maria Lourdes Marquez, Doc Lulu Marquez po yan. Meron sa YouTube, Instagram, Facebook, and TikTok. Because natural is beautiful. Only here at Naturally Yours. Maraming salamat po. At yan po ang ating talakayan ngayong araw. Naku, sana ay marami po kayo natutunan at maging hudyat po ito para sa inyo to improve your daily lifestyle. Pero bago po tayo tuloy magtapos, let's watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Kapag sa mga research ibabasahin nyo, hindi talaga nila alam kung paano na-initiate o natitrigger yung mismong autoimmune na process. Kumbaga, exacerbating factors kung bakit biglang nagkakaroon, ang isa sa mga pinakasanhi stress. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their continued support. And of course, I would like to greet my kambal, Iya and Iya, and si EJ, and of course, hi kay Doc Alain, and sa mga pasyente po natin sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both. I love you, Nanay, and happy birthday there in heaven. And syempre, I would like to greet also Sir Jay Eusebio, our General Manager of BMPI. At syempre, ang ating Kuya Daniel Razon, na wala pong sawang sumusuporta sa mga adikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. Sa ating pong mga kasambahay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. Ang lagi po naming paalala ay prevention is better than intervention. At huwag pong kalimutang mag-like and subscribe sa aming pong mga social media accounts. Please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabodil. Don't forget to tune in next time, mga kasambahay, God willing. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at Ground Floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and 2nd floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue corner, Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early.
Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Really do.